So, pumalag itong si Senator Bato de la Rosa. Bakit naman tayo papayag sa utos ng House of Representatives na hindi naman tayo ganyan? Kung sila gawain niya ng House of Representatives dito sa Senado, hindi yan gawain sa Senado na kausapin itong mga resource person tapos impluwensyahan sa kanyang mga desisyon. Oh. Yun rin ang ano ni Senator Marcoleta, hinanaing ni Senator Marcoleta. Kasi kung ikaw, Senator Soto, kung pumayag ka sa hiling ng House of Representatives na hindi dito sa Senado ikulong yang si Bryce, para mo na rin sinabi na delikado talaga siya ang kalagayan ni Bryce Hernandez dito sa Senado. Parang gano'n ang sinasabi mo eh. Kaya ka na babash ngayon na halik sa puwet ka ni Martin Romualdez. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at panibagong reaction video na naman dito patungkol dito kay Senator Soto, no? Na alam niyo naman na medyo nagkainitan ngayon, no, ang minority at yung majority group. Patungkol po dito sa nangyari kay Bryce, no, na kasalukuyang nandoon ngayon sa Pasay City Jail. Pumalag itong House of Representatives at bakit doon nilagay itong si Bryce Hernandez na delikado raw ang buhay niya doon. At ito namang si Tito Soto ngayon ay parang nag-e-explain kasi binabash siya ngayon na halik siya sa puwet nitong si Martin Romualdez. Di ba? So, pakinggan natin ang side ni Senator Soto, no? Soto, hindi pinirmahan ang hiling ni Marcoleta sa DOJ para sa witness protection ng Diskaya couple. Isa rin itong issue, itong mga Diskaya. Kasi parang pumapalag ang itong majority, no? Sabi nga nila na ayaw raw ng mga majority na ang magiging Senate President ay itong si Chis Escudero. Kasi marami raw ang tawag dito. Marami raw mga issue ang sa Blue Ribbon Committee. Isa na raw doon itong si Jinggoy Estrada ay nahaharap ngayon sa akusa ni Bryce Hernandez. Isa yan. At ito raw si Chis Escudero ay meron ring issue sa kanyang contractor na isa sa mga lista ni Bongbong Marcos. So merong may mga ganong mga issue. So ngayon pakinggan natin si Soto tapos magre-react tayo dito kung tama ba ang kanyang reasoning. Okay? Tama ba ang kanyang reasoning na hindi niya pinayagan yung kay Marcoleta na itong si Bryce Hernandez doon lamang sa kustudiya ng Senado. Kasi po ganito yan ay ang hiling kasi ng House of Representatives, delikado itong si Bryce Hernandez sa Senado kung doon siya i-contempt, doon siya ikulong. Kasi raw, baka mabahira ng kung ano-ano, baka lalapitan ng mga senador at magbago na naman ang kanyang isip. So, pumalag itong si Senator Bato de la Rosa. Bakit naman tayo papayag sa utos ng House of Representatives na hindi naman tayo ganyan? Kung sila gawain niya ng House of Representatives dito sa Senado, hindi yan gawain sa Senado na kausapin itong mga resource person tapos impluwensyahan sa kanyang mga desisyon. Yun rin ang ni Senator Marcoleta, hinanaing ni Senator Marcoleta. Kasi kung ikaw, Senator Soto, kung pumayag ka sa hiling ng House of Representatives na hindi dito sa Senado ikulong yang si Bryce, para mo na rin sinabi na delikado talaga siya ang kalagayan ni Bryce Hernandez dito sa Senado. Parang gano'n ang sinasabi mo eh. Kaya ka na babash ngayon na halik sa puwet ka ni Martin Romualdez. Yan ang una nating pag-usapan ha. Uminit na tayo dyan eh. Okay? Yun ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin. Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito.
at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so play natin yung video patungkol dito kay Senator Soto. Pasok! Mainit pa rin ang usapin sa flood control scandal. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon Senate President Tito Soto. Magandang gabi and congratulations, SP. Hi, thank you very much. Corina, magandang gabi po. Pinky and Willard, thank you. Yes, sir. Marami po kaming tanong pero unahin ko na po yung hindi ninyo pagpirma doon sa request ni Senator Marcoleta para gawing testigo ang mga diskaya. Kumbaga parang sila state witness. Ano po? Bakit po? Kasi ako nang sumagot, Ma'am Corina. Kasi mababanggit ang pangalang Martin Romualdez eh. Di ba? Kasi usap-usapan ngayon usap-usapan ngayon na itong si Tito Soto ay para ring under siya ni Martin Romualdez. Gaano ba ito katotoo? Ha? Tito Soto? Ha? Parang kapareho ka, Tito Soto kapareho ka ng hangin ng House of Representatives, di ba? Parang kapareho ka kasi iba naman sana yan, iba yung di ko maintindihan bakit parang iniiwasan nila na mabanggit ang Zaldico at Martin Romualdez. Di ba tayo masaya na itong si Diskaya, itong pamilyang Diskaya, ay nagsasabi ng katotohanan kung saan nag-ugat itong mga problema na ito. Di ba? Anong sabi? Sinabihan ang mga pamilyang Diskaya na humihingi na yung nasa taas ng 25%. Ginagawa ng Diskaya yan para tuloy-tuloy ang kanilang proyekto. Bakit? Yan ang tanong ko. Anong kay Martin Romualdez at ni Zaldico na parang iniiwasan? Yan ang tanong ko talaga. Bakit kayo natatakot sa pangalang yan? Nagtatanong lang ako. Well, una sa lahat pinadala sa akin dito yung sulat nung Lunes gabi. At dito sa sulat na to, yung sinasabi niya na ginagawang state witness. Itong i-recommend namin na state witness kay Secretary Remulla. Ayan naman. Alex Sapwet ka rin ni Remulla. Wala naman itong si Remulla eh. Di ko maintindihan. Sabi nila, bago raw maging state witness itong mga Diskaya, kailangan raw isauli muna ang mga pera na kinurakot nila. So, pahirapan nyo ang mga Diskaya? Di ba? Kasi sabi ng mga Diskaya, ang kinuha lang nila yung mga percentage lang. Ang talagang nangungurakot dito, sa totoo lang, ang mga congressman. Kasi sila yung kung totoo na itong sinabi ni Diskaya, allegedly, nagbibigay siya ng 25%. Di ko nga alam kung 25% lang eh. Kung nagsisinungaling lang si Diskaya, baka 70% nga. Yung sabi ni Magalong, kung totoo yun, di ba? Kaya, kawawa rin ang mga contractors. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi mga contractors ang ating dito, isisisi lahat. Masisisihin natin yung ulo, ang ugat ng problema, yung mga humihingi ng malaking porsyento. Tapos ngayon, babanggit ni Diskaya, pumapalagsaban sila. Boying Remulla. So, ang sa akin, ang punto ko is, una, narinig ko si Secretary Remulla, meron siyang sinasabi. Tungkol... bakit ka nakikinig ni Remulla na iba naman, you have independent body kayo dyan sa legislative. Huwag kang makinig ni Remulla. Kay Sara and Curly. Ang daming sabit na yan ni Remulla nung panahon na hinuli nila si Tatay Digong. Bakit ka naniniwala dyan? Diskaya. Witnesses are only if they meet the conditions set under the law, including the return of funds that they have allegedly gained. Kung yan po ang prinsipyo ninyo, Tito Soto, na saka na lang ma-state witness itong mga Diskaya kung isauli nila ang pera, wala na magwi-witness dyan. Pasalamat ka tayo merong magwi-witness. Kung ganyan po ang linyada nyo na parang pinapahirapan nyo pa ang mga Diskaya, wala na. Ano ba tayo? Are we for the truth? Tito Soto? Gusto ba natin malaman talaga kung sino ang mastermind dito sa flood control corruption? Kasi kung pareho tayo ng layunin, pumayag na tayo kay Diskaya. Buti nga may kusang loob na kontraktor na nagsasabi. Tapos papahirapan nyo pa? Diba?
Huwag nyo nang pahirapan. Ayaw nyo lang maging state witness. Duda ko rito ha, ayaw nyo lang maging state witness itong mga Diskaya kasi nababanggit po ang mga pangalan na ayaw nyong marinig. Yun ang totoo. Ano yun, Republic Act 6981 yun eh. And how much are we talking about, SP? Mga magkano naman yun? Naku, aalamin pa natin yun. Mga bilyon. Oo. Di ba? So kung mula nung, sabi nila sa Senate, mula 2016 daw sila nagtransaksyon. Nakasiguro ka ba na lahat yun kinurap nila? Alangan naman, negosyo nila yan. Kung sasabihin nila na ito talaga yung aming labor fee namin, wala kang magagawa dyan. Ang ating bubusisihin dito, ang ating gustong matuklasan dito, magkano ang ibinigay ni Diskaya, nang hingi ang mga politicians. Yun ang dapat malaman natin. Sa gobyerno. Pero lumalabas na doon sa hearing sa House, ang sinabi naman nila, panahon pa raw ni Gloria Macapagal, ay nagtatransaksyon na raw sila. So, computin mo. Sa totoo lang, napaghalataan ko na si Soto eh. Kumakampi rin sa Marcos administration. Ayaw mo ang, ito opinion ko ito sa tingin ko si Soto, ikaw, iniiwasan mo talaga na makita ang mastermind dito. Yun, ilang bilyones yun. No? So, yun yung sinasabi rito na halos malabo yan. So, paano naman ako magre-recommenda? At i-authorize ko yung sulat ni Senator Marcoleta. Ano na yun? Gabi ng September 8, alam ko na kinabukasan magpapalitan ng member ng Blue Ribbon at saka ng chairman ng Blue Ribbon. Di ba? So, hindi ko ginawa. At sabi ko, ang ginawa ko, ni-refer ko to doon sa magiging incoming chairman ng Blue Ribbon. In other words, I practically referred it to the Blue Ribbon muna. And not just... Meaning to say, wala ka ng respeto ni Marcoleta. Obvious eh. Nai-insecure kasi kayo kay Marcoleta. Ang tagal-tagal mo na sa Senado pero wala ka lang sa utak ni Marcoleta eh. An outgoing chairman. Hindi ba? Yes. Mas siguro mas prudent na kilos yun kaysa sa bigla na lang akong parang bigla akong kinampihan yung... Wala, Soto. Ikinahihiya ka na ng taong bayan. Yung paggagawang state witness yung mga Diskaya. Yes. And to be state witness, hindi po ba you have to be the least guilty? Parang ganun din po yung... Hindi least guilty. You must be the not most guilty. Okay. Hindi least guilty. It should be the not... Comedian ka talaga. Comedian ka talaga. The most guilty, pwede ka. Pero pareho nun, sinasabi nito, nagbigay ng testimony. Ang tanong, kompleto ba yung testimony nila? Ewan ko sa'yo, artista ka lang eh. Binanggat sila. Tapos may mga alam ang DPWH, may alam din ang mga miyembro namin dito sa Senado na may mga kasosyo sila, meron silang iba pang mga trabaho. Hindi naman nila sinasa sa affidavit nila eh. Parang edited yung affidavit eh. Opo. O paano magiging statement test yun? Ayun. Hindi kompleto. Pero, yes, baka naman po hinihintay nilang sila maging opisyal na state witness na ngayon po na kung sila'y hindi makakabalik ng mga pondo na sinasabing mga halaga, edi hindi magiging state witness, inaasahan pa rin po ba ninyo na sila'y magbibigay kooperasyon at magbabanggit pa rin ng mga kasabwat? Kung talagang kukumpletuhin nila sana. Posible yan. Depende sa sa DOJ. Pero kanina lang kausap ko si Secretary Remulla dahil binerify ko eh. Dahil nga tinatanong kanina ni Senator Marcoleta eh. So binerify ko ulit kay Secretary Remulla. So anong purpose ninyo na ipinatawag nyo pa ang mga Diskaya? Na at the end of the day, ayaw nyo ring gawing state witness. Di ba? Yun naman ang layunin natin na itong mga Diskaya magsabi ng totoo. Ngayon na nagsabi sila ng totoo, ayaw nyo namang maging state witness. Ang gulo ninyo. Sobrang gulo ninyo, sa totoo lang. Ako naman pumirma ng authorization na gano'n na ang Secretary of Justice mismo sinasabi na hindi pwede. Yes, okay. Bryce Hernandez, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang mga pangamba? Is he in danger? Sabi niya rin sa House. So anong nangyari? Yung mga congressmen nagre-request na kung pwede raw ay wag daw ibalik sa Senate dahil meron daw siya mga binanggit na senador, parang gano'n, natatakot daw siya sa kanyang safety. So ang ginawa naman ng mga congressman, nakiusap kay Speaker. Si Speaker tinanong sa akin dahil sinasabi raw kung pwede raw munang i-retain. Halik ka ni Speaker. Di ba? Halik ka rin kay Speaker kasi nakinig ka kay Speaker.
Bay, sabi ko hindi pwede dahil legal custody namin yan. Under custody namin yan dahil na mayroong contempt yan dito sa Senado. So hindi maaari yan. Nakikiusap sila kung pwede raw na wag sa Senate mismo. Pwedeng i-cite, no? Na hindi naman i-retain doon sa House. Ang umandar sa akin siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon. Yung si Mendoza, gusto rin namin kunin yun eh. Diba? So, alam ko later on, iimbitahin namin yun eh. So, inimbita nila, itong si Hernandez, pinadala namin. So, ibabalik ng gabi, kung maaari daw, hindi dito direkta sa Senate itself, but kung saan daw pwede. So, naisip ko kagad at tinanong ko yung aming Sergeant at Arms na siyang namamahala dyan. Ang sinabi niya, pinakamaganda doon sa PNP Custodial Center. Yun ang pinaka-safe na pwede. So, doon namin pinadala. Ayun. Pero babalik pa rin po for further inquiry, ito pong si Bryce Hernandez sa loob ng Senado. Yes, sir. Yes, kanina nga medyo nagkaroon kami ng debate kasi pinipilit ni Senator Marcoleta bakit daw ibalik sa Senado, gusto niya ibalik. Hindi nga may ganung issue, hindi ba? Pero hindi raw eh. Ewan ko, minamadali nila yung bagay na yun. Parang minamadali rin nila yung pagka-state witness. Hindi ko maintindihan kung ano mga dahilan nila. So, anong nangyari? Nag-motion na lang si Mig Subiri. O sige, ayaw ninyo sa PNP Custodial Center, malapit daw sa Congress. Ni-repair ko sa sa Pasay City Jail. Okay, paano? May reklamo pa sila ron. Paano po yun? Kasi hindi po ba may mga binanggit ng mga senador? Paano po yung Senado mismo ang mag-iimbestiga sa kapwa senador? Hindi, okay lang yun. Talagang nangyayari yun. Hindi problema yun. Pero kasi meron dalawang trend of thought dun kung ibalik namin dito. No? Isa, sasabihin, baka raw in danger dahil meron daw mga senador na binanggit. Pwede rin ang isang baliktad naman siya na pwedeng makausap dahil nandito. Di ba? Pwedeng kausapin. Baka magbago ng statement. May isa pang problema na si Loren Legarda nagsabi. Kung may mga nangyayaring katulad ng nangyayari sa Indonesia, na may mga nagrally-rally dito sa harapan dito dahil galit dyan sa mga ninakaw at sinugal niyang nila Bryce Hernandez at kung sino-sino ang gustong mag-rally nila dito sa labas, di madadama yung Senado. Kaya perfect na yung sinabi ko sa Pasay City Jail na pagkasundoan naman namin, wala nang nag-object kahit sa kanila. Ayun po. Pero siya ibabalik. Babalik siya, hindi maaaring hindi. Under custody pa rin siya ng Senate kahit siya ay nando doon. At yun ay pagdating ng hearing sa Webes, babalik siya dito sa amin, sa Senate Hall. Okay, bago ko po ibigay kay Pinky, may mga tanong din siya. Saan po hahantong ito? Kayo po ba, are you of the opinion or agreement that there should be a separate body na talagang mag-iimbestiga para malaman po kung totoo o hindi itong mga alegasyon? Of course, meron din ganun. Kasi yung amin dito in aid of legislation, yun po yung nakakalimutan ng iba na pumipintas na bakit daw kami nag-hearing. Ito yung amin in aid of legislation. So may ending ito. Pag may mga pending na kami legislation, pwede na yan. And our recommendations at findings namin ay laging ino-honor ng Ombudsman at saka ng Department of Justice. So malaking bagay yun. Nasa-shortcut nga yung problema ng pag-iimbestiga ng Ombudsman at saka ng Department of Justice at the courts. Basta importante sa amin, anong pwedeng maggawin dito para hindi na maulit ito. Like for example, we must restructure the DPWH. Para napag-aralan dapat ngayon paano mababawasan o maaalis ang korupsyon sa DPWH. Paano restructuring ang gagawin natin dito para hindi ganoon. Tapos yung accreditation ng mga kontratista, pag-iimbestiga sa mga kontratista, dapat itong pick-up i-restructure din natin. At yung SIAP, i-restructure din natin, pati DTI, kung bakit naka-attach agency sa Department of Trade dito. Yun ang mga hinahanap ng aming committee. Hindi yung akala nila parang may prosecutorial powers po kami na dapat hindi na kami mag-imbestiga dahil payag naman kami doon sa Independent People's Commission. Pagdating, meron akong bill na final 3 weeks ago pa Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman